Pinakita na nga sa wakas ang full form ni Kungko. Isang eksena na siguradong kinagulat nating lahat. May mga pasilip din tayo sa mga nakakagulat na ability ni Imo na ngayon ay unti-unti na nga nilang nire-reveal. Gaano nga ba talaga siya kalakas? Yan at iba pa mga pangyayari sa Hellbound. Mukhang papunta na tayo sa isa sa mga malalaking revelation ng One Piece. At syempre hindi natin pwedeng palampasin ang mga detalye. Kaya samahan niyo ako sa masinsinang pagtalakay ng Chapter 1150. Hindi ka na, simulan na natin. Nagumpisa nga ang chapter na ito sa pagpapakita pa ng iba pang giants, kabilang dito ang mga magulang ng mga batang bihag. Dito nagsalita na si Colon at sinabi na ang kanyang amang si Gaban ay nahulog sa underworld. Binigyan niya din sila ng babala tungkol kay Kungko. Isa sa matatandang giants ang sumubok tumulong, pero bigo ito. Dahil hawak pa rin sila ng devil fruit powers nila Summers at Kungko, natusok lang ang matanda, gaya ng nangyari kay Sol. At dahil nga sa pangyayaring ito, mukhang nagalit si Kungko. Pinatahimik niya ang lahat gamit ang napakalakas na haki. Ramdam ito sa halos buong Elbap. Dahil sa lakas ng haking pinakawalan ni Kungko, nawalan ng malay ang mga batang bihag, pati na rin ang ilang giants. Kahit ang ilang membro ng Giants Pirates ay napatumba rin. Kasabay nito, nagsamon si Kungko ng mga kanyon gamit ang Magic Circle at agad binomba ang mga giants. Dito rin natin unang nakita ang buong form ni Kungko, na kasalukuyang poses ni Imo. May malaking itim na backpack, matulis na buntot, at may hawak na trident. Dito nagtanong si Kungko kung ito na ba talaga ang kakayanan ng Devil Fruit ni Saint Killingham, na para bang nahihinaan dito. Sagot naman ni Saint Killingham na patuloy lang nakabukas ang kanyang Nightmare Hole, at walang tigil ang paglabas sa mga monster sa buong Elbap. Dagdag pa niya, kaya niyang i-revive ang mga ito anytime. Pagkatapos nito, inutusan ni Kungko si Summers na balikan ng mga batang bihag. Wala namang nagawa si Summers kundi sundin ito, kahit ramdam niya pa ang atake na binigay sa kanya ni Gaban. Habang si Jinbei naman ay nagtataka sa biglang pagbabago kay Kungko. Nag-uusap-usap naman sila Robin, Nami at Brook kung nasan sila Luffy, Zoro, Sanji. Sa kagustuhan ni Robin na tumulong, sinubukan niyang kumawala sa vines ni Summers gamit ang kanyang Devil Fruit ability. Nag-uusap sina Kungko at Summers. Sabi nila, kailangan nila ng bagong hari ng Elbap para magamit nila ang mga batang bihag. Dito nagpasya na si Kungko na gawing bagong hari ng Elbap, sila Dory at Brogy. Biglang lumusob ang Giant Pirates kay Kungko at sa sobrang galit ni Brogy, tinakma niya si Kungko. Galit na galit sa kaguluhang dinala ng Holy Knight sa Elbap. Habang tuloy lang ang paglusob ng iba pang Giant Pirates, sa utos yun ni Brogy para iligtas sa mga batang giants. Parang baliwala lang kay Kungko ang maigpit na paghawak sa kanya ni Brogy. Nagsasalita pa ito na parang wala lang sa kanya. Nagbigay pa siya ng utos kay Brogy para patayin si Chief Harul para sila na ang maging bagong hari ng Elbap. Wala sa Magic Circle, naglabas si Kungko ng isang libro. Hindi pumayag si Brogy sa kagustuhan ni Kungko. Dito na lumabas ang dalawang armas mula sa libro. Isang maikling espada na sinaksak niya sa kamay ni Brogy at isang shotgun na binaril sa braso nito. Laking gulat ng lahat nang maputol ang braso ni Brogy. Isa na nga kaya ito sa mga Devil Fruit ability ni Imo, ang Devil's Contract. Mapapansin natin na may mga ritual o para mga kasunduan siyang sinasabi habang ginagawa ito. Tapos mayroon pang lumabas na libro. Nagulat at nagalit ang mga miyembro ng Giant Pirates sa sinapit ng kanilang captain. Muli, gumawa ng Magic Circle si Kungko at nilagay ito sa paahan ni Brogy. Sinabi niya, kapalit ng ilang taong buhay ni Brogy, ay bibigyan niya ito ng immortality at kakaibang lakas. At dito na nga, lumubog ang kalahating katawan ni Brogy sa Magic Circle na ginawa ni Kungko. Sabay sa kumpas ng kamay ni Kungko, bumaliktad ang circle at dito nakita natin ang pagtaob ni Brogy. Pag-flip ng Magic Circle, nagbago ang itsura ni Brogy. Nagkaroon siya ng mahahabang pangil, umaapoy ng mga mata, at pakpak na kahawig ng kay Kungko. At kapansin-pansin din na mas lumaki ngayon si Brogy. At bigla niyang inatake ang kanyang sariling crew members. Tumalsik pataas ang mga ito. At di nga nagtagal ay nagtransform na rin si Dory. Kita nga din dito na ang mga miyembro ng Giant Pirates na nasa pagitan ni Dory at Brogy ay nagtransform din. Isa din ito sa mga ikinagulat ng isa nilang crew member. Ang tanong,
Dito nga ba hango ang kapangyarihan ni mo? Ang skill na ginamit ay tinawag na Domi Reversi, na siya rin title ng chapter natin ngayon. Ang Reverse ay isang strategy board game para sa dalawang players, black at white. Isa sa mga rules ng larong ito, kapag may piraso sa pagitan ng kalaban, ito ay babalik na rin para maging kalaban. Parang eksakto nangyari sa mga Giant Pirates. At sa pinaka-last panel, pinakita ang buong Army of Demons ni Emu, mga membro ng Giant Pirates na nagbago ng anyo. Sa likod nila, ang mga Nightmare Monster mula sa ability ni Saint Killingham. Dito na nagsalita si Gunko. Ito raw ang tunay na lakas ng army na makukuha niya sa Elbap. Gusto niya rin masaksihan kung paano ito magagamit sa gera. Agad nga nagbigay babala ang iba pang Giant Pirates kay Chief Harul. Pero sagot nito, walang warrior mula sa Elbap ang tatakbo sa laban. At dito na nga, nagtatapos ang chapter natin ngayon. Grabe, sobrang intense ng chapter na ito. At kung ganito kainit ang mga pangyayari ngayon, paano pa kaya ang mga susunod na chapters? Ano pa kaya ang mga susunod pang mangyayari? Nga pala, ito ang pinakaunang chapter review ko. At ito rin ang pinakaunang long form content na ginawa ko dito sa YouTube. Ako mismo ang nag-animate ng mga eksena na nakita nyo. Lahat yun ay base sa sariling interpretasyon ko ng mga scenes sa chapter na ito. Kaya kung nagustuhan nyo at gusto nyo pang makita ang mga susunod kong gawa, pwede nyo ako suportahan sa pagla-like or comment. Pwede na rin kayo mag-subscribe para ma-update kayo sa mga susunod ko pang gagawin. Kung meron kayong mga suggestion kung paano pa mapapaganda ang ating chapter review, pwede nyo i-comment yan sa baba. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!